Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nang matapos ng ginawang pag-atake ni Ark Yui, ay sinang-ayunan niya ang sinabing iyon ng Blade God, dahil sa ano naman kung wala na ang kanyang mga braso, dahil ang importante ay ang kagustuhan ng kung sino na lumaban. Matapos ay nagpasalamat ito sa kanyang mga kaibigan, dahil sa sinabihan siya nito na ang kanyang ultimate fist ay ang kung anong nakaukit na sa kanyang kaluluwa, at ito ay nagmula sa ilang daang taong pagsasanay umulan man o umaraw. Matapos ay masayang napasabi si Ark Yui na para sa huling oras sa kanyang buhay, ay nagawa nitong sumapak ng mas malakas pa sa abilidad na kanyang tinataglay. Habang nakayuko si Ark Yui, ay galit naman na napapasabi sa kanyang isip ang Blade God at napapatanong na kung namatay ba ang bastardong iyon nang may kasiyahan sa kanyang muka. Matapos ay napasuka ito ng dugo, dahil doon ay mas nagalit pa ito at napasabi na sa papaanong nagawa pa iyon ng combative divine matapos siyang pahiyain ito. Ang Mind Feast, ito ay kagaya ng ginamit ng Blade God sa ating bida na si Qian Yuwun, at ito ay isang pag-atake na sumisira sa kagustuhang manalo at lumaban ng kung sino, subalit ang tunay na mas nakakatakot na katangian ng Mind Feast, ay sinisira nito ang katawan ng kung sino. Habang napapasuka naman ng dugo ang Blade God, ay napasabi ito na matapos niyang makatanggap ng isang ultimate attack mula sa kung sino na hindi kagaya ng Heavenly Demon o ang Demon God, ay talagang nakakaramdam siya ng labis na galit sa ginawa nitong pamamahiya. Subalit wala na siyang ibang magagawa pa kung hindi ang unahin na matanggal ang enerhiya ng Mind Feast sa kanyang katawan. Subalit nagulat naman siya nang sinubukan niyang gawin ito, dahil sa napupuno ito ng malakas na kagustuhan upang mahirapan siya na maalis ito sa kanyang katawan, matatagalan kung gagamit siya ng enerhiya ng Great Nature upang matanggal ito, kaya naman ay kailangan niya na gamitin ang spiritual chi ng nakuha niyang essence core. Subalit bigla naman siyang nagtaka, dahil sa wala nang natitira sa hawak nito, at napasabi na kung hindi kaya ay nagawa na itong may absorb ng Demon God. Subalit malabong mangyari iyon, dahil sa hindi niya magagawang may absorb ito habang nakikipaglaban, bukod doon ay sinuri na niya din ito at wala nang kahit na anong true chi siyang natitira. Nang bigla na lamang siyang napasabi na kahit na ganun ay siya pa din ang Demon God na kilala niya, kaya naman ay kailangan niyang suriin muli ito. Habang nakahiga naman ang ating bida, ay sinabi ng nanomachine na ang progreso ng kanyang ginagawa ay nasa 78% na, upang mapasabi si Qian Yuwun na madaliin na nito ang ginagawa niya dahil sa 2 hakbang na lamang ang Blade God mula sa kanyang kinaroroonan. Matapos lamang ng ilang sandali ay sinabi ng nanomachine na ang pag-analisa sa enerhiya na gawa mula sa Gatelineum ay kumpleto na, kaya naman ay uumpisahan ng i-convert ito sa enerhiya ng ating bida. Bago pa maganap ang labanan sa pagitan ni Qian Yuwun at ng Blade God, ay habang nakahiga ang katawan ng Wind White Tiger, ay napasabi ito na kahalintulad din siguro sa tao kapag sila ay nawasakan ng kanilang dantian ng alisan ng Essence Core, subalit mas mainam na siya na ang makakuha kaysa iba. Matapos ay tinanong nito ang nanomachine na kung magagawa ba nitong may absorb ang spiritual chi ng Essence Core patungo sa kanyang nanosuit, kagaya ng ginawa nila noong inabsorb ng mga ito ang lightning chi mula sa Dragon Turtle, na sinagot naman ng nanomachine na posible ito, dahil ang Gatelineum ay angkop para sa energy at shock and ravings. Napasabi sa kanyang isip ang ating bida na hindi nito alam kung ano ang maaaring mangyari, subalit kailangan niyang maghanda ng mas maaga sa ganitong paraan, kaya naman ay tinanong nito ang nanomachine kung magagawa din ba nito na mai-analyze ang enerhiya habang inaabsorb ito, na sinang-ayunan naman ng nanomachine. Dahil doon ay sinabihan ito ni Qian Yuwun na kung ganun ay simulan na niya, at sinabi ng nanomachine na ang pag-absorb ng enerhiya ng Essence Core ay sisimulan na gaya ng kanyang nais na mangyari. Sa kasalukuyan ay nagawa nitong maabot ang 100%, upang ipagtaka naman ng Blade God. Matapos ay mabilis na kumilos si Qian Yuwun palayo, at nang matapos ay sinabi ng nanomachine na ikino-convert na ang enerhiya ng Essence Core sa enerhiya ng ating bida, at ang kasalukuyang progreso ay nasa 3% na. Nagtanong naman ang Blade God sa ating bida na kung bakit nakakaramdam siya ng spiritual chi sa kanyang nanosuit, at mukhang nagawang may absorb nito ang chi ng Essence Core.
Sa nangyari ay napapatanong siya sa kanyang isip na kung sa papaanong nagawa ito ni Qian Yuwon, dahil kahit ang 10 Millennia Frost Metal ay hindi magagawang maka-absorb ng spiritual chi, at ang nanosuit na iyon ay mula pa sa malayong hinaharap kumpara sa pananggalingan niyang timeline. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na may hagis ang walang laman na bola sa kanyang kamay, ay napasabi ito sa kanyang isip na hindi niya dapat hayaan na magawang may absorb ng Demon God ang essence core ng Wind White Tiger, dahil ang immortalidad sa mundong ito ay dapat na sa kanya lamang. Dahil doon ay sinabihan niya si Qian Yuwon na kung iniisip ba nito na hahayaan niyang may absorb nito ang spiritual chi ng Wind White Tiger ay nagkakamali siya, subalit agad naman na naghanda ang ating bida, at agad siyang binato ng pag-atake. Sa nangyari ay nagtaka naman ang Blade God dahil sa nagawa na nitong makakuha ng ganito kataas na true chi ng mabilis, kaya naman ay agad na siyang kumilos, at sinabi na hindi pa din gagana ang mga ganitong klase ng pag-atake sa kanya. Kaya naman ang salubungin na ito ng Blade God, ay napasabi na lamang si Qian Yuwon na sa ganun-ganun lamang ay nagawa na nitong mawasak ang kanyang formless sword ng mabilisan. Umaasa siya na mapipinsala na niya ito dahil sa pinsalang natamo ng Blade God, at mukhang ang pagitan ng lakas sa kanilang dalawa ay milya-milya ang layo. Matapos ay bigla naman itong napatigil dahil sa ang Blade Chi na umaatake sa kanyang puso ay isa din sa kanyang problema sa ngayon, mabuti na lamang at nagawa niyang makarecover ng kaunti dahil sa spiritual chi na mula sa nanosuit, subalit kahit na ganon ay hindi pa din niya kayang makipaglaban at kailangan muna niyang matanggal ito sa kanyang katawan. Nang bigla naman siyang natigilan ng magtungo ito sa kanyang harapan, kaya naman ay mabilis siyang kumilos upang umatake, subalit nagawa lamang itong maiwasan ng Blade God, at matagumpay na mahawakan ang kanyang braso. Matapos ay tinanong nito ang ating bida na kung iniisip ba niya ay magagawa na niyang matalo siya ng madali kung magawa nitong may absorb ang spiritual chi ay nagkakamali siya, dahil doon ay agad naman na kumilos si Qian Yuwon upang umatake. Mabilis naman na nakita iyong ng Blade God, kaya naman sa isang pagwas-iwas lamang ng kanyang kamay na may enhanced chi, ay nagawa nitong matanggalan ng isang braso ang ating bida. Sa nangyari ay napatigil naman dito si Qian Yuwon, dahil sa ganun-ganun lamang ay nagawa nitong maalisan siya ng isang kamay. Matapos ng ginawang iyon ng Blade God, ay sinabihan nito si Qian Yuwon na sinabihan na niya siya, na kung siya ay isang tao, ang ating bida naman ay isang hamak lamang na lamok para sa kanya, ngunit bigla naman na napahinto ito sa kanyang pagyayabang. Dahil doon ay naiinis siya dahil sa ginagambala siya palagi ng atakeng iyon ng Combative Divine, at kung hindi niya magagawang matanggal ito sa kanyang katawan ay magiging hadlang ito sa kanya. Dahil doon ay gagamit na lamang siya ng spiritual chi, sa ganun ay magagawa niyang mapahinto ang Demon God sa tuluyang pag-absorb ng spiritual chi, at para siyang tumira ng dalawang ibon gamit lamang ang isang bato, kaya naman ngayon ay kailangan na niyang wasakin ang nanosuit at i-absorb ang enerhiya na nandito. Subalit bigla naman siyang natigilan, dahil habang papaatake siya, ay may nararamdaman siyang kakaiba. Matapos ay inutusan ng ating bida ang nanomachine na gawin na nito ang kanyang iniutos. Kaya naman ay agad na ginawa ito ng nanomachine at sinabi na ipinalabas nito ang shockwave mula sa 5% ng spiritual chi, upang agad na mapadepensa ang Blade God. Kaya naman habang papatalsik ito, ay napasabi siya na kailangan nitong may balanse ang kanyang sarili, subalit bigla naman na umatake ang enerhiya na mula sa Mind Fist ni Arc Yui, upang mawalan ito ng kontrol sa kanyang sarili. Dahil doon ay agad na naghanda si Qian Yuwon, at agad na ibinato patungo sa kinaroroonan ng Blade God. Sabi nito sa kanyang isip na ito na lamang ang tanging pagkakataon na mayroon siya, dahil habang apektado ito ng Mind Fist ng Combative Divine ay hindi ito makakadepensa. Nagtataka naman ang Blade God dahil sa ang mga nakabalot sa mga espadang ito ay ang 4 na uri ng True Chi ng sabay-sabay, at sa papaanong nagagawa ito ng Demon God, matapos ng ilang sandali ay agad ipinatama na ito ni Qian Yuwon sa kinaroroonan ng Blade God. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.